Mga kapatid, magandang gabi o ano man ang inyong kinaroonan ngayon. Kung nasa ibang bansa kayo ay baka araw, dito sa atin ay gabi. Welcome po kayo sa atin pong muli na pag-aaral ng mga salita ng Diyos, at ang aking dalangin na tayo ay makinig at maunawaan natin ang ating pinapakinggan. Nang sa gayon, ito po ay ating may isa pamuhay, sapagkat ito ang nais ng Diyos na ang kanyang mga salita ay atin pong masunod upang sa gayon tayo po ay maging successful sa buhay na ito. So, kumusta po kayo? At sa sandaling ito, nawa ay makinig po tayo at mag-participate. Itag po natin o ano natin ang ating mga kaibigan, ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kaklase, katrabaho. Sila po ay ating itag. Sa gayon, hindi man kayo ang mag-share ng salita ng Diyos, mayroon pong mag-share sa kanila. At ito po yung advantage ng digital church o yung ating time na tayo po ay naka-online dahil sa madaling mag-invite sa mga kaibigan natin dahil hindi naman natin sila pinupuntahan, at yung mga nakalagay sa ating messenger ng mga pangalan, lalo na ating mga kamag-anak, ay maaari natin silang i-invite. So salamat po sa mga mag-participate sa sandaling ito, at sa sandaling ito tayo po yung munang manalangin sandali. Salamat po aming Ama sa pagkakataon ito ninyong pinagalob sa amin na makinig, mag-aral ng inyong mga salita, at sa aming pag-aaral nawa, paunawa niyo po sa amin sa pagitan ng banal na Espiritu ang aming napapakinggan. At tulungan niyo po rin po kami na ito po ay aming may isa pamuhay ayon po sa nais po ninyo sa amin. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. So ang ating pong tatalakayin ngayon mga kapatid ay pinamagatang Who is the greatest in the kingdom of heaven? At itong ating title ay hango po sa tanong ng mga disciple ni Jesus Christ. So sa Matthew chapter 18, babasahin ko po yung ating text, verses 1 hanggang 4. Ganito po ang sabi sa NIV. At that time, the disciples came to Jesus and asked, Who is the greatest in the kingdom of heaven? He called a little child and had him stand among them. And he said, I tell you the truth, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. So ito po yung sinabi ng Panginoong Jesucristo sa tanong ng mga disciple. Ng tanong ng mga disciple, who is the greatest in the kingdom of heaven? Sino ang dakila sa kaharian ng langit? At dito po ay tinanong o sumagot ang Panginoong Jesucristo sa tanong ng mga alagad. Ngayon po, dito po sa ating pinaka-introduction, ating babasahin po yung Luke chapter 22 verse 24 to 26. Kasi po sa tagpong ito ay nagkaroon po ng pagtatalo ang mga disciple. Nagtalo-talo po sila kung sino ba ang dakila sa kanila pagdating sa kaharian ng langit. So ang sabi po rito sa Luke 22:24 hanggang 26, also a dispute arose among them as to which of them was considered to be greatest. So nagtalo-talo ang mga disciple. Jesus said to them, the kings of the Gentiles lord it over them, and those who exercise authority over them call themselves benefactors.
But you are not to be like that. Instead, the greatest among you should be like the youngest, and the one who rules like the one who serves. So, ang sabi ng Panginoon, sa mundong ito, kung sino ang may mataas na tungkulin, ang tawag doon ay boss, o sa ibang bansa ay Panginoon o Lord. Ngayon, yung Lord, yung pinakamataas na nanunungkulan, siya po ang pinaglilingkuran. Hindi po siya ang naglilingkod. Pero ang sabi ng ating Panginoon, hindi ganon. Sa Kingdom of Heaven, baliktad. Kung sino ang leader, kung sino ang may pinakamataas na posisyon, siya ang maglilingkod sa lahat. So, ito po ang sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad noong sila ay nagtalo-talo na ang kaharian ng langit ay kung sino ang leader, kung sino ang may pinakamataas na tungkulin, ay siyang maglilingkod sa lahat. At yun ay ipinakita ng Panginoong Jesucristo sa John chapter 13. Nung ang kanyang 12 alagad ay kanyang pinaglingkuran. Nugasan niya ang kanyang paa, ang kanilang mga paa, tandaan ng paglilingkod. Na siya ang Panginoon nila, siya ang master nila, at siya ang hari at Diyos, pero siya ang naglilingkod sa kanila. Ito po ang patakaran, ito po ang kultura sa kaharian ng langit. Baliktad. Baliktad sa inuugali ng mundong ito. Na kung sino ang may mataas na tungkulin dito sa mundo, ang siyang pinaglilingkuran. Pero sa kaharian ng Diyos, kung sino ang may pinakamataas na tungkulin, siya ang maglilingkod sa lahat. Ngayon, tingnan po natin sa ating papag-aralan, sino ba ang pinakadakila sa kaharian ng langit? So, babalikan po natin yung ating text sa Matthew chapter 18. So, who is the greatest in the kingdom of heaven? Yan po ang tanong ng mga alagad sa ating Panginoong Jesucristo. So, ang ating Panginoon, tumawag ng isang bata at inilagay yung bata sa gitna nila. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, I tell you the truth, he called a little child, and I'll tell you the truth, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Okay, ang sabi ng Panginoon, kung hindi kayo magbabago at makatulad ng mga batang ito, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. So ano yung ibig sabihin? Napuna ng Panginoon ang attitude ng mga alagad. Ang mga alagad na ito ay mayroong gustong sila ay maging pangunahin. Mamuno. Katulad ng sinasabi noong nanay ni James at saka ni John, nakiusap siya sa ating Panginoong Jesucristo. Nang sabi niya, kung maaari, yung isa kong anak sa kanan, kapag kayo naghari na, yung isa kong anak sa kanan, at yung isa ko namang anak ay sa kaliwa. Pero ang sabi sa kanya ng Panginoon, hindi mo naintindihan yung iyong sinasabi, yung iyong hinihiling. So, ito po ang, sa panahon natin ngayon, napakaraming gustong magkaroon ng posisyon sa buhay. Napakaraming gustong maging tanyag, maging dakila. Ang dami. Kung inyong mapapansin mga kapatid,
Ang dami ng problema ng Pilipinas, pero marami pa rin ang mga nag-aspire na tumakbo bilang Pangulo. Ngayon, kung ikaw ay marami ng pera, kung ikaw ay maayos na ang buhay, bakit hangarin mo pang pumasok sa buhay ng magulo? Bakit maraming mga nanunungkulan na noong sila ay makatikim ng posisyon, ayaw nang umalis? Na kapag sila ay natapos na ang term, yung asawa ang pinapatakbo, pagkatapos yung anak. So mga kapatid, kung inyong mapapansin, maraming mga taong gustong nilang maging dakila, gusto nilang makilala, gusto nilang sumikat, pero sa kaharian ng Diyos, baliktad. Bakit? Kasi ang mga dakila sa langit, dito sa lupa, hindi siya dakila. Bakit? Siya ay servant. At actually, maraming mga servant, maraming mga mananampalataya na hindi kilala. Hindi kilala. Pero, sa kaharian ng Diyos, sila ay dakila. So, ang tanong, who is the greatest in the kingdom of heaven? Dapat mabago ang attitude ng mga alagad na ito. Anong attitude na dapat nilang mabago? Yung pagiging gusto nilang maging dakila, o sumikat, o makilala, o malagay sa mataas na posisyon. Kaya ang sabi ng Panginoon, unless you change, you, and become like a little children, you'll never enter the kingdom of heaven. So, who is the greatest in the kingdom of heaven? Number one, those who are humble in heart. Ang sabi po dito sa verse 4, therefore, who humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. Sino yung greatest in the kingdom of heaven? Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. So, ang mga taong humble, ang mga taong nagpapakumbaba, sila yung dakila sa langit. Yan, tingnan ninyo. Ang taong humble ay hindi naghahangad ng posisyon. Yan po ang totoo, mga kapatid. Ang taong humble, hindi naghahangad ng anumang posisyon. Pero kapag ang isang tao ay naghahangad ng posisyon, mayroon siyang pusong may pride. Dahil si Satanas, ito ang kanyang nais na gusto niyang maging mataas, maging katulad ng Diyos. Naghangad siya ng posisyon. At kung ganito ang attitude ng mga mananampalataya, ng mga tao na naghangad ng posisyon, ito ang ganitong attitude ay attitude ni Satanas. Dahil ang isang taong humble, ang isang taong nagpapakumbaba ay kailanman ay hindi naghangad ng posisyon. Kaya po mga kapatid, sa samahan ng mga pastoral movement, kapag nagkaroon ng election na pinipili ang magiging president ng samahan ng mga pastor, nagtatago po ako. Bakit? Kasi ayaw kong magkaroon ng posisyon. Hindi ko hangad ang magkaroon ng posisyon sa lupa. Bakit? Tingnan niyo mga kapatid. Si Jesus, nung siya ay nasa lupa, naghangad ba siya ng posisyon? Alam ni Jesus Christ yung kanyang purpose kung bakit nandito siya sa lupa. So marami din namang mga pastor, maraming mga Christian na gustong maghangad ng posisyon. So mga kapatid, sa panahon ngayon, nagkaroon ako ng posisyon
na naging president ng Rotary Club of Marilao Lights. Pero hindi ko ginusto ang posisyon kong ito. Ayaw ko nga eh. Pero wala akong magawa dahil meron po kasing merong pagsasalin ng mga opisyalis. Pero ayaw ko ng posisyon. Bakit? Kasi si Jesus, hindi siya kailanman naghangad ng posisyon. Sapagkat alam ni Jesus ang kanyang pakay kung bakit siya nasa lupa. Kaya mga kapatid, ang isang taong humble, hindi naghangad ng posisyon. Hinahayaan niya ang Panginoon ang siyang maglagay sa posisyon kung siya ay karapat-dapat. At alam niyo naman, kapag ang Panginoon ang naglagay sa iyo sa isang posisyon, magtatagal ka dyan. Pero kapag ikaw ang gumawa ng paraan para may lukluk ka sa isang posisyon, hindi ka magtatagal dyan. So, ang taong humble ay hindi nakikipagtalo o nakikipag-away. Hindi nakikipagtalo o nakikipag-away. Tayo, bakit ba tayo nakikipagtalo? Bakit bang tao nakikipagtalo o nakikipag-away? Of course, kapag natumbok yung ego mo, ay makikipagtalo ka. At gusto mo, sa pagtatalo, ikaw ang laging panalo. Yan mga kapatid ha, sa pagtatalo, gusto mong ikaw ang laging panalo. Kaya hindi po tayo nakikipagtalo, hindi po tayo nakikipag-away. Yan ang taong humble. Ang taong humble ay hindi defensive. Kapag ikaw ay mahilig mag-defense sa iyong sarili, may pride ka. Hindi ka humble. Kaya, once na tayo ay nagkasala o nagkamali, aminin ka agad natin. Katulad ni Eva, nung tinanong, bakit ginawa mo ito? Kasi po, yung ahas. Si Adan naman, nung tinanong, kasi po yung babaeng ibinigay mo. At may mga taong kapag nasita, nagdedepensa ka agad. So kapag merong nagsasalita sa atin at alam na nating tama yung sinasabi nila, aminin natin. Huwag tayong magdepensa. Huwag nating depensahan ang ating sarili. Kasi nagiging proud na tayo. Bagamat meron po akong kilala na isang nanay na ang isang hindi magandang ugali niya, yung bang kapag nagpaliwanag ka, hindi kanya pinakikinggan. Pero hindi ka nagdedepensa sa sarili mo, nagpapaliwanag ka lang. Yun po ang masamang ugali na kapag yung tao nagpapaliwanag, hindi mo pinapakinggan kasi sarado ka na eh. So ang taong humble ay hindi makasarili. Hindi selfish. So, inaisip niya ang kapakanan ng iba, hindi ang kanyang sarili lamang. At ang taong humble, hindi po nagmamarunong o nagmamagaling. Ang sabi ng Biblia, huwag niyong tingnan ang iba o huwag niyong tingnan ang inyong sarili na mas magaling kayo kaysa sa iba. Kasi pag tiningnan niyo ang inyong sarili, na mas marunong umahusay o magaling kayo sa iba, hindi na kayo humble noon. May pride na kayo noon. Ang isang taong humble ay hindi mayabang. Ano po? Hindi siya of course, ang kabaligtaran ng humility ay pride o arrogance. Ang isang taong humble ay hindi po nagyayabang. At makikita mo sa isang tao yung sa salita pa lang, ma-discern mo na kung sino siya. At ang isang taong humble, hindi naninira sa ibang tao. Meron po akong kilalang isang preacher sa radyo at saka sa TV na lahat ng klaseng relihiyon, lahat ng grupo, sinisiraan. Lahat. So, ganito po mga kapatid, kapag sinisiraan mo ang lahat,
Ang ibig sabihin nun, ikaw lang magaling. At siguro may idea na kayo kung sino yung tao na yon na sa ngayon ay pumanaw na isang nangangaral na lahat ng grupo ng relihiyon na kanyang alam ay kanyang sinisiraan o pinupuna o dinadown o binabagsak. Kaya kapag ang isang tao naninira, ibig sabihin nun, o lahat ng tao sinisiraan niya, ibig sabihin nun, siya ang mas magaling at mas mahusay. Yan po ang negative side. Dadako naman tayo sa positive side. Ang taong humble ay open. Ibig sabihin, nakikinig siya sa mga kuro-kuro ng iba, hindi yung siya lang at siya ang gustong masusunod at sarado na siya sa iba o sa kuro-kuro ng iba. So, ang isang taong humble, open siya, bukas siya. At ito ang magandang ugali ng mga Amerikano. Ang magandang ugali ng mga Amerikano ay open sila. Nakikinig sila ng explanation, nakikinig sila ng paliwanag. So, bukas sila. Ang isang masamang ugali ng mga Pilipino, yung hindi sila open. Hindi sila nakikinig. Sinisirado nila kaagad. Sasabihin nila, alam ko na yan. Huwag mo na akong kausapin patungkol dyan. Alam ko na yan. Yan, ang isang taong humble ay teachable. Teachable. Nagpapaturo. At alam niyo, yung mga taong teachable, yun yung maraming naging alam. At yung mga taong teachable, yun ang magagaling na teacher. Kasi nga, teachable. So, kapag hindi ka nagpapaturo, may pride ka. So, kailangan nating makinig at pagkatapos, magpaturo. Bakit? Kasi kapag hindi tayo nagpapaturo, ibig sabihin noon, alam mo na yung lahat ng bagay. Kaya hindi ka na nagpapaturo. So, ang isang magaling na tagapagturo ay magaling na tagapakinig at teachable. Ang isang taong humble ay pinopromote, pinagpapala ni Lord. Ang sabi sa Matthew 23, verse 12, ang nagmamataas ay babagsak, at ang nagpapakababa, itinataas ng ating Panginoon. So, ang pagiging humble, ang daan papunta sa promotion. Iaangat ka sa posisyon. Hindi mo hinahangad ang posisyon, pero ang Panginoon mismo ang nagpo-promote sa iyo. Positionally, financially, ipopromote ka ng Panginoon. Kapag ang Panginoon ang nag-promote sa iyo, pang matagalang promosyon yan. Bakit ka na po-promote? Dahil ikaw ay humble, teachable, open, at pinagpapala. Of course, pag na-promote ka, pinagpapala ka ng Diyos. Okay. So, sino ang dakila sa kaharian ng langit? Ang taong nagpapakababa sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Pangalawa, who is the greatest in the kingdom of heaven? Those who have a servant heart. Yung mga taong mayroong pusong mapaglingkod. Ang sabi sa Matthew 23:11, the greatest among you must be a servant. Mga kapatid, ito po ang isang taong dakila sa kaharian ng langit. Mayroong pusong handang maglingkod. At alam niyo po ba, yung mga taong may servant heart, kapag nakapaglingkod siya, masaya siya. At sa paglilingkod, mga kapatid, hindi pahintayan, kundi paunahan. Anong ibig sabihin? Huwag mo nang hantayin
sabihan ka, oops, gusto bang mag-serve kay Lord? Huwag na. Ikaw mismo ang magbigay ng initiative na gusto kong mag-serve kay Lord sa ganitong service. Hindi po naghihintay ka. Noong ako'y bagong mananampalataya, alam niyo po ba na kahit hindi ko alam yung trabaho, pinasukan ko. Anong trabaho yon sa church, sa Sunday school? Yung pagiging counselor. Yung counselor po, kapag may taong nag-forward at tumanggap kay Jesus Christ, nanalig sa Panginoon Kristo, kakausapin yon, dadalhin sa isang lugar para ipaliwanag sa kanya ang daan ng kaligtasan at ipanalangin ng commitment sa Panginoong Kristo. Hindi ko masyadong alam yung trabaho na yan, pero pinasukan ko dahil trying hard ako. Pagkatapos, sumali ako sa choir. At pagkatapos, naging usher ako. Tagapunas ng upuan. Hindi ko inintay na sabihan ako na maglingkod, kundi ako mismo ang nagboluntaryo, willingly. At sa ginagawa ko, masaya ako. Kaya nga may mga time na kapag meron akong pinagdadrive, ay natutuwa ako. Kasi nakapaglingkod ako. Pero kapag merong nag-drive sa akin, pagbaba ng sasakyan, sasabihin ko sa kanya, nakalamang ka sa akin ngayon kasi napaglingkuran mo ako. Bakit? Kasi sa bawat panahong ikaw ay nakapaglingkod, nakatala sa langit yan. Sa bawat pagkataon na nakapaglingkod ka, nag-impo ka ng kayamanan sa langit. Bakit? Kasi ito ang pinakapangunahing layunin kung bakit ka pinili ng Panginoon. Kung bakit tayo tinawag ng Panginoon. Tinawag tayo ng Panginoon para maglingkod. At ito ang dahilan. Kaya nga kung ikaw ay Christian, kung ikaw ay mananampalataya, huwag mo nang intayin sabihan ka para maglingkod. Ikaw na mismo ang magboluntaryong magsabi, Pastor, gusto kong maglingkod. Pastor, gusto kong ganitong ministry. At pwede po bang gawin ko ito, Pastor, sa church o gawin ko ito sa mga kapatid? Yan. Bakit po? Walang ibang pinakamataas na tungkulin dito sa lupa, kundi ang maglingkod sa tao. Kasi ang prinsipyo ko, ito mga kapatid, serving others is serving God. Ang paglilingkod sa tao, paglilingkod sa ating Diyos. Hindi po ba? Kaya, sa paglilingkod, ano ito kumbaga, wag ka nang magpatumpik-tumpik. Serve ka kagad. Bakit? Kasi sayang ang panahon. Sayang ang panahon. Tumatakbo ang oras, ang araw, ang buwan, ang taon. Yung mga panahong hindi ka nakapaglingkod kay Lord o sa iba, sayang. Kasi yung purpose ng pagpili, yung purpose ng pagkatawag sa atin, ay hindi natin nagawa. At yung mga panahon na yon, sayang. Lalo na, ang panahon ngayon na malapit ang dumating ang Panginoong Kristo, dapat tayo sa panahon natin ngayon, huwag na tayong magpatupik-tumpik. Huwag na tayong mag-atubili. Kundi maglingkod na tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi ito ang pinaka mahalagang bagay dito sa ibabaw ng lupa. At ituturing kang dakila sa kaharian ng langit. So serving Jesus Christ gives honor to the Father. Kapag naglingkod tayo sa Panginoon, nagbibigay karangalan sa Ama. Ang sabi ng ating Panginoon sa John chapter 12, verse 26, whoever serves me, sabi ni Jesus Christ sa NLT version, whoever serves me must follow me. Ang sino mang maglingkod sa akin, sumunod sa akin. Ngayon sa panahon natin mga kapatid, paano sumunod kay Kristo Jesus? Sumunod sa kanyang mga salita. If we obey His word, and then we follow Him. At may mga taong itinalaga ang Panginoon sa atin para sundan natin. Sumunod tayo
sa mga taong itinalaga ng Panginoon sa atin, sapagkat yung mga taong yun ay ginag-guide tayo to follow the Lord Jesus Christ. So, ang sabi ng Panginoon, whoever serves me must follow me. And where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. Yan ang sabi ng Panginoon sa John chapter 12, verse 26, NLT version. My Father will honor the one who serves me. So kapag tayo naglilingkod, i-honor ka ng Ama. Hindi po ba? At anong klaseng honor yon? Pag ang Diyos ang nagbibigay ng honor sa iyo, matinding honor yon. Kaya if we serve the Lord, if we follow the Lord Jesus Christ, ang sabi dito, my Father will honor the one who serves me. Paano yung matagal ng Christian hindi naglilingkod sa Panginoong Kristo? Baliktarin natin. My Father will dishonor the one who do not serves me. Ganun lang yung mga kapatid. Ngayon, meron tayong isang halimbawa o huwaran o modelo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Siya ang ating model pagdating dito. Ang sabi dito, Jesus Christ, our model of being a servant. Mga kapatid, wala tayong ibang model pagdating sa service o sa pagiging servanthood, kundi ang ating Panginoong Kristo. Kasi dito sa lupa, siya ay pinapakita niya sa kanyang alagad ang pagiging servant leader. So sa Matthew 20, verse 28, ito po ang sabi niya. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Ang sabi ng Panginoong Kristo, ang anak ng tao, siya ay napunta sa lupa hindi para paglingkuran. Pero ang tanong, karapat ba siyang paglingkuran? Yes. Bakit? Siya ang Lord. Kundi ang sabi niya, ang purpose ng pagparito niya sa lupa ay to serve and to give His life as a ransom for many. Ngayon, pagdating sa service mga kapatid, o sa paglilingkod, meron po siyang disciple. Yung mga disciple na yon, yun ang direkta niyang pinaglilingkuran bilang isang servant. So tayo, magiging servant tayo ng Panginoon kapag meron tayong mga pinaglilingkurang tao. Kung meron tayong cell group, sila ang ating immediate na community na ating pinaglilingkuran. Katulad ng ating Panginoon Kristo, may pinili siyang 12, tayo naman ay nagbe-build up ng 12. Para itong mga taong ito ang ating direktang pinaglilingkuran. At kapag pinaglingkuran mo sila, ikaw ay isang servant. Kaya mga kapatid, tayo ay maraming mga pagkukulang pagdating dito. Marahil yung ating mga dinidisciple, yung ating mga cell groups ay napabayaan na. Dahil sa pandemic. Marahil wala na tayong communication sa kanila at sila nag-scattered na. Pananagutan po natin sila. Bakit? Inilagay sila ng Panginoon sa iyo para paglingkuran. At sila ang iyong community. Pangalawa sa pamilya mo, sila ang iyong cell group member. Kaya, mga kapatid, nitong mga panahong ito, mag-start na tayo na magkaroon ng restoration ang ating cell group. Huwag natin silang pabayaan. Bakit? Pananagutan natin sila sa Panginoon kapag ginawa natin yon. Kaya, hindi pa naman huli ang lahat. Buhay pa tayo at
Andyan pa sila, i-gather natin sila para atin silang mapaglingkuran. Yes. Kaya, ang sabi ng Panginoon, naparito ako. Hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. At ialay ang aking buhay. So sa paglilingkod mga kapatid, handa kang ialay ang buhay mo. Yan ang pagiging servant. Handang mag-alay ng kanyang buhay. Katulad nung mag-asawang naglilingkod sila bilang isang missionary, pumunta po sila sa isang lugar o sa tribo. So balat ang tribo na kanilang pinuntahan ay yung palang tribong kumakain ng tao. At yung tribo na yon, kasi may nakita silang mga kalansay na nakasabit eh. At yung tribo na yon, kung ikaw ay lalaki, pag hindi ka nakapatay, hindi ka tunay na lalaki. Ganon, katindi ang tribo na yon. Of course, habang sila ay nandoon, may takot. Ang ginawa ng mag-asawa, nag-train sila ng isang taga roon, tinuruan nilang magsalita ng English o ng wika nila, at pagkatapos, tinuruan nila, dinisciple nila, tinrain nila. At dumating ang panahon na nagkaroon ng gulo sa tribo at tribo, nag-away-away, itong mag-asawa, sila po yung taga-gamot sa mga nasusugatan. At noong matrain na yung taga-roon, taga-tribo, gumawa sila ng kapilya at napakabilis. At ang nagiging pastor ay yung taga-roon na tinrain ng mag-asawa. At ang nangyari mga kapatid, marami pong naging mananampalataya sa lugar na yon dahil sa dalawang mag-asawa na nag-alay ng kanilang buhay para sa kapakanan ng mga taga-tribo na yon. So, naging successful sila. Bakit? Kasi sa tribo niya nagkaroon ng simbahan, nagkaroon ng kapayapaan, at marami po sa kanila ang naging mananampalataya. So, sa pag-serve natin kay Lord, pag servant ka, handa kang mag-alay ng buhay mo para sa iyong pinaglilingkuran. Kaya yung mga cell groups natin, handa nating ialay ang ating buhay para sa kanila. Pero ang tanong, nasaan na sila ngayon? Ano na ang nangyayari sa mga cell group natin? Sa mga cell group member? Ano na ang kalalagayan nila ngayon? So, pananagutan po natin sila. So, ang sabi po ni Paul sa kanya pong sulat sa Gawa o Acts 20 verse 19, sabi ni Pablo, naglingkod ako sa Panginoon ng buong kapakumbabaan. So, ang paglilingkod ni Pablo, naglilingkod siya ng buong kapakumbabaan. Kahit na si Pablo ay ni pinag-aralan, kahit na si Pablo ay mayroong posisyon sa Israel, pero nung siya ay naging mananampalataya, siya ay naglilingkod with all humility, with tears. Naglilingkod si Pablo. Kaya, ito rin po ang sabi ni Paul sa Ephesians chapter 6, verse 7 to 8. Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat alam ninyo, gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabubuting gawa ninuman. Sa mga kapatid, ang isang naglilingkod sa Panginoon ng buong puso, with all humility, ito yung mga taong dakila sa kaharian ng langit. Ang isang naglilingkod sa Diyos with a humble heart, ito yung mga taong dakila sa harapan ng Diyos. Dadako na tayo sa ating pangwakas. Who is the greatest in the kingdom of heaven? Those who are humble, and those who serves God in the spirit of love.
obedience, and trust. Yung mga taong naglilingkod na mayroong pusong nagpapakumbaba, yung mga taong naglilingkod, kaya sila naglingkod dahil mahal nila ang Diyos. Kaya sila naglingkod kasi ito ang kasiyahan ng Diyos. Sila ay sumusunod sa Diyos at sila ay nagtitiwala sa Diyos. Ito yung mga taong dakila sa kaharian ng langit. Those who humble and those who serves God in the spirit of love, obedience, and trust. So katulad ng namagat natin kanina mga kapatid, alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabubuting gawa ninuman. So may reward. Pero mga kapatid, hindi ka man dakila dito sa lupa. Hindi ka man pinapansin ng mga tao. Hindi ka kilala ng ibang mga tao. Huwag kang malungkot at mag-alala sapagkat sa kaharian ng langit, dakila ka. Kapag ikaw ay merong pusong nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao, at ikaw ay naglilingkod sa Panginoon ng buong puso, ng buong pagkatao. Bakit? Kasi inaalay natin ang ating buhay at handa tayong mamatay to serve our God. At ito, wala nang ibang pinaka mas dakila kundi ang maglingkod. Na ang alam mo, ng boss mo na pinaglilingkuran ay ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. At alam mo na ang Diyos na pinaglilingkuran mo ang iyong hari, ang iyong Panginoon na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Kaya, mga kapatid, sino ang dakila sa kaharian ng langit? Yung mga taong nagpapakumbaba, may pusong nagpapakumbaba, at yung mga taong mayroong pusong handang maglingkod sa Diyos na walang hinihinging kapalit. Walang inaasahang kapalit. Yan po mga kapatid. So, kung ang sino man sa inyo dito na nanonood ngayon at nakikinig na wala pa kayong ministry sa kaharian ng Diyos, huwag na kayong magpatupik-tumpik. Maglingkod na tayo sa Panginoon sa anumang paraan. Magtanong kayo kasi po maraming paraan ng paglilingkod. Maglingkod tayo sa Panginoon with humble heart. At kung magkagayon, darating ang panahon na ikaw ay dadakilain ng ating Diyos na nasa langit. At dito pa lang sa lupa, ipopromote ka ng ating Panginoon. Kaya, kung gusto mong maglingkod sa Panginoon, sa anumang paraan, manalangin po tayo, sumunod po kayo sa maikling panalangin. Doon po sa mga mananampalataya, o doon sa hindi mananampalataya, ito po ang ating panalangin. Panginoong Jesus, ako'y lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba sa inyong harapan. At ikaw po ang aking pinahintulutan na maghari sa aking puso, sa aking buong buhay. At narito, ikaw na ang aking Panginoon. Ikaw na ang aking tagapagligtas. Ikaw na ang aking Diyos. At ikaw na ang aking hari. At simula sa araw na ito, sa sandaling ito, tulutan po ninyo na ako'y maglingkod sa inyo. Sa buong buhay ko, gamitin niyo po ako. Ito pong aking dalangin sa inyong pangalan, Panginoong Jesus. Doon naman po sa mga mananampalataya, lumapit po tayo sa Panginoong Jesus at ganito ang sabihin po natin. Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga pagkukulang na ako po ay naging pabaya sa mga taong inilagay niyo sa aking harapan. Kaya po, patawarin niyo po ako. At sandaling ito, tulungan niyo po ako, Panginoon, na maigather sila upang sa gayon, mapaglingkuran ko ng katulad ng paglilingkod ninyo na inyong ginawa sa John chapter 13
na inyong pinaglingkuran ng mga alagad po ninyo. Yes, Lord God. Kaya po aming Ama, dalangin po namin na ang inyong church ay inyong i-gather together, Lord God. Ang mga cell groups ay mag-gather po sila. Mag-activate, O Lord God. Sapagkat ito po ang kapahayagan na mahal namin kayo. Ito po ang sinabi ninyo kay Peter, na wika nyo kay Peter, Peter, do you love me? Ang sabi ni Peter, yes, Lord. Pakainin mo ang aking mga batang tupa. Ang mga bagong Christian, pakainin nyo. Anong ipapakain? Salita ng Diyos. Sabi po ninyo, Panginoon, kay Peter, Peter, do you love me? Ang sabi ni Peter, yes, Lord. Pangalagaan mo ang aking mga tupa. Ang sabi ng Panginoon, Peter, do you love me? Yes, Lord, you know that I love you. Ang sabi ng Panginoon, take care of my sheep, feed my sheep, pakainin mo ang aking mga tupa. Yes, Lord. Ama, humingi po kami ng tawad sa amin pong mga pagkukulang. At tulungan niyo po kaming mahalin namin kayo sa pamagitan ng pangangalaga po namin sa mga tupang inyong ipinagkatiwala sa amin. Sa mga cell group leaders, dalangin ko po na sa sandaling ito, O Panginoon, ay magsikap po kami na ma-restore ang aming mga cell groups at maalagaan po sila sapagkat ito ang kapahayagang mahal ka namin, Panginoon. Salamat po at sa sandaling ito, ito pong aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At mga kapatid, kung sino man sa inyo ang may sakit, ay manalangin po tayo. Alam kong marami pong mga may sakit sa panahong ito. Kung sino man sa inyo ang may sakit, itaas niyo ang inyong kamay, huwag kayong mahiya. Saan man kayo nandoon, sa bahay man ninyo, huwag kayong mahiya. Itaas niyo ang inyong kamay. Ipanalangin ko po kayo at maniwala kayo, pagagaling kayo ng Panginoon. Aming Ama na nasa langit, narito lumalapit po muli kami sa inyo, sapagkat kayo po ang aming Ama. Panginoong Jesus, kayo po ang aming Panginoon. Kayo po ang aming pastol. Kayo po ang aming manggagamot. At dahil dito, sa inyo po kami lumalapit, sapagkat kayo po ang aming Diyos na manilikha at siyang nagpapagaling sa amin. At nung ikaw ay nasa lupa, Panginoon, lahat ng mga may sakit ay inyong pinagaling. Wala po kayong nilalagpasan. Kaya Ama, huwag niyo pong lagpasan. Panginoon, huwag niyo pong lagpasan ang mga may sakit na nakataas ang nilang mga kamay ngayon. Hipuin niyo po sila. At sa sandaling ito, hiniling ko po sa inyo na silang lahat ay inyong pagalingin. I speak healing and I declare healing. Anumang uri ng sakit o karamdaman na meron ang bawat isang nanonood na may sakit. O Diyos, ang kagalingan ay aking pong hiniling at kiniklaim sa sandaling ito. I declare healing and I speak healing in the name of your beloved Son, Christ Jesus, our Lord. Amen and amen. Okay, salamat po mga kapatid. At sa sandaling ito, tanggapin ninyo ang basbas ng ating Panginoon. The Lord will bless you and protect you. The Lord smile on you and be gracious to you. The Lord show you His favor and give you His peace. Amen. Amen. Salamat at mga kapatid, magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. At meron po tayong Sunday service. At sa next week ay magkita-kita po tayo. Salamat sa inyong panonood at pakikinig. Nawa ay napagpala kayo at na-bless niyo ang Panginoon sa pamagitan ng pakikinig ninyo sa sandaling ito. Salamat po. Salamat. Salamat.